Handang patunayan ni former super middleweight undisputed champion Saul Canelo Alvarez na hindi pa huli ang lahat para sa taong gustong makatapos ng pag-aaral. Ngayong araw binahagi ng Mexican boxing superstar sa kanyang social media ang larawan ng kanyang unang araw bilang balik estudyante. At ang kanyang caption ay, "It's never too late to start. First day of school." Si Canelo ay nag-enroll sa University of San Diego para mag-aral ng Business Administration. Iniwan niya ang high school noong 15 taon pa lamang siya para mag-focus sa boxing. Pero ngayon nagbalik siya sa eskwela para paghandaan ang buhay niya pagkatapos ng makulay na boxing career. Maaga siyang tumigil sa pag-aaral, natapos lang ang elementary at tumigil sa second year high school bago mag-debut bilang pro boxer noong 2005 sa Jalisco, Mexico. Ang desisyon na mag full-time sa boxing ang nagdala ng tagumpay. Pero ayon sa kanya, yun din ang pinakamalaking sakripisyo niyang ginawa. Ang eskwelahan pinapasukan ni Canelo na University of San Diego ay isang private school na may nakalululang halaga ng tuition fee. $60,000 lang naman kada taon o katumbas na 3.6 million pesos ang halaga ng kanyang matrikula. Pero tsak na malaking tulong ito para kay Canelo para ma-manage niya ang kanyang kayamanan na higit $300 million na kinita mula sa mga laban, endorsements at negosyo. Samantala sa iba pang balita, ayon sa multiple sources, nilangaw umano ang pay-per-view ng sagupaang Sebastian Fundora at Keith Thurman nitong March 28. Bagamat naging maganda ang laban at impresibo ba naging panalo ng kampiyon na si Fundora, pero hindi umano umabot sa inaasahang kita ang bakbakang Fundora at Thurman. Ayon kasi sa report mga amigos, ang average ng pay-per-view events ng PBC ay nasa 200k to 300k. At kung minsan lumalagpas pa yan ng 600k mahigit, especially kapag laban nila Canelo, Crawford, Spence at Gervonta Tank Davis. Pero ang kinita lamang umano ng Thurman versus Fundora ay 38k. Kaya't masasabi na langaw talaga ang inabot nito. Sa kabilang banda, sa naging kauna-unahang video post ni The Monster Naoya Inoue sa kanyang TikTok account, tila may pahapyaw si The Monster kay Jesse Bam Rodriguez. Bagamat hindi siya rektang pinangalanan, pero ang interpretasyon po ng mga boxing fans pati na rin ng ilang mga boxing websites, vloggers, etc. Si Bam Rodriguez umano ang tinutukoy ni The Monster. Sinabi kasi ni Inoue na 2 laban na lang ang natitira sa kanya para sa Super Bantamweight Division. Pagkatapos umano ng laban niya kay Junto Nakatani sa darating na May 2, may isang laban pa siya na nais gawin sa Super Bantamweight. At wala na nga po nakikitang ibang makabuluhang laban ng mga fans maliban kay number 4 pound for pound Jesse Bam Rodriguez para kay Inoue sa Super Bantamweight. Kaya tingin halos ng lahat na si Bam ang tinutukoy ni Inoue dito. Nauna nang sinabi ni Bam Rodriguez na bukas ang kanyang pintuan sa paikipagtuos kay Inoue at ganon din naman si Inoue. Gusto rin niya makasagupa si Bam Rodriguez. Palasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako